Because And the then rules you have... provide for a hearing proper. Okay, What are we but supposed ma'am, to do? but ma'am, isn't this also an opportunity for grandstanding? Magandang hapon po mga kababayan dito sa Jensen. Huwag ma-pressure. Next year pa tayo mag-a-announce. Loestro, nagisa ni Karen Davila. Anak ng kagwang dilawan pa yan, pinklawan pa yan si Karen Davila, pero si Loestro pinaiyak sa interview eh. Speaking of iyak, drama ni Vice Ganda at Lini Robredo, halatang halatado na. Alam nyo po mga pinklawan, mga dilawan, Vice Ganda, Pitrang Kabayo, yung mga dramang iyan, hindi na uso yan. Hindi na bumibinta yan sa takilya. Samantala kasi kayo, mga artista, mga peaking mga emosyon, na drama-drama lang eh. Naalala po ninyo, nagdrama din kayo noong 2022. O sabi ni Lini Robredo, hindi tatakbo. Ngayon, biglang tumakbo. So ano po ang nangyayari? Eh di drama rin yung resulta. Nagsiiyakan kayo kasi talo. Sa panahong ito, hindi na kailangan ng drama-drama, anak ng kagwang. Kailangan natin yung diretso na gustong maging pangulo ng ating bansa. Si Vice President Inday Sara, walang drama-drama. Diretsahan! Tatakbo siyang pangulo sa 2028. O ito, Bongbong Marcos, sinuka sa Jinsan. Kasi nung una, napanood natin, namigay ng bigas eh. Daming mga taga-Jinsan, nandyan pa nga si Manny Pacquiao eh. Pero ito, may lumabas po na video, kuha po mismo ng mga taga-Jinsan. At si Bongbong Marcos, pumasok sa mall. Akala siguro niya, pagkakaguluhan siya. Ayan, same as usual, kumakaway. Kumakaway sa hangin. Medyo marami po tayong pag-uusapan ngayong gabi ng Sabado. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin. Pa-subscribe din po. Reserve lang po yan. Baka sakaling gurgurin tayo ng mabubunis ng tanganista. O pag-usapan po muna natin itong drama ng mga dilawan, pinklawan, anak kayo ng mga kagwang kayo. Noon, bintang-binta yan sa takilya. Hindi nga bumintay. Umuwi rin kayong luhaan eh. Tapos inulit muli ninyo ang inyong estratehiya. Na kunyari, hindi tatakbo, tapos pipilitin ko no, para sasabing gusto ng taong bayan. Tapos biglang mag-announce sa tatakbo. Eh, hindi na yan obra ngayon. Yung mga Pilipino, ayaw na ng drama. Masyado ng madrama ang buhay natin, anak ng kamuti. Pero ito, drama talaga yung sinabi na si Lini Robredo, hindi tatakbo. Eh, ganun yung mga pinklawan, mga artistahin eh, no? Sanay sila sa drama, pero hindi naman nadadala ang mga botante sa drama. Ang mga botante ay nadadala kung ano po ang performance ng inyong kandidatong gusto nyong patakboin sa pagkapangulo. Pero hito na nga ho, halatang halata na po ang drama ng mga pinklawans. Na siyempre, ang direktor dito si Vice Gundo. Vice pangit man yan, kalbo man yan eh. Ginawang ganda. Ito si Pitrang Kabayo, di ba oh? Nagdrama siya sa Naga, ay siyempre kasabat mga pinklawan. So nandun si Lini Robredo. Pinag-trending ho nila, pero putang ina, sila rin lang sumaya. Oh, ito, panoorin natin ang drama nila. Pangkaraniwan nyo lang nakikita si Madam Leni dito sa Naga. Samantalang kami sa ibang lugar sa Pilipinas. Gusto namin siyang makita, gusto namin siyang maranasan, maramdaman, mahawakan. Oh, lol! Kayo lang. Gusto nyong mahawakan, maramdaman. Gusto nyong makita. Sa'yo lang kasi pinklawan kayo. Pero ang mga Pilipino, hindi kasama yan, out kami dyan. Oh. Namnamin nyo, sa inyo na yan. Kami, ako sa akin hindi naman ako totol na tumakbo si Lini Robredo sa pagkapangulo. Ang gusto ko nga dyan, tumakbo siya. Para malaman talaga ng taong bayan, no, kung sino ang gusto ng maraming Pilipino.
Yung Lini Lugaw ba? Nakakampi ng mga Marcoses? Na noon galit sa mga Marcoses, ngayon, putangin na kain suka. O ang mga Duterte na nananindigan para sa bayan. Yan lang naman ang usapin dyan. Wala naman hong iba pa na pag-uusapan. Ako, hindi naman ako tutol sa mga yan. Gusto ko nga may kalaban kasi hirap naman po, nanalo tayo walang kalaban. No? Baka sabihin, wala kasing kalaban kaya nanalo. O tuloy oh. Pero kayo, pangkaraniwan lang sa inyo yun. Madam! Oo, sabay, ano no? O, tingnan mo, anak ng kamote, hindi pa nga tinawag yung pangalan ni Leni Robredo, sabay na labas si Leni. Tangay ng drama na yan, scripted, no? Sabay sigaw, Madam! Madam, daming pagkatalo ninyo muli. Ayan ang mangyayari dyan. Yakapang kunyari, oh. Maraming salamat po. Uy, salamat daw. Ayan, pasalamatan po natin si Vice kasi isang text lang, nag-yes agad. Oh. Masayang-masaya kami na nandito ka. Kita mo naman, ang dami naghintay sa'yo. Hindi lang sila lahat taga-Naga, pero kahit hindi sila taga-Naga, maganda din sila. Dumayo So, ibig sabihin, pangit si Vice Ganda. sila just for you. Kaya maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Lenny. At anytime po, i-text niyo po ako. Narinig nyo, dumayo sila just for you. So, ibig sabihin, hindi yan sila pupunta pag wala si Vice Ganda. Pag si Leni Robredo lang, walang audience. O, dito pa lang di ba? Alam mo naman, mga pinklawan, dinadala sa mga artista. Kasi nga, yung kanilang kandidato hindi artistahin, walang guts. Tsaka hindi malakas sa masa si Leni. Malayong malayo sa mga Duterte talaga. Inday Sara, hiyawan. Pero ito si Leni siguro, dyan sa Naga, malakas. Pero sa buong Bicol region, malabo. Wala namang nagawa si Leni Robredo kasi sa Bicol region. Mas may nagawa pa nga ho ang Duterte sa Bicol region. Ang daming nagawa. Hindi ho, kunin nyo yan, may tanggi, mga Bicolano. Yung mga coastal area ninyo dyan, mga coastal road, anak ng kagwangs. Duterte po yan, nagpagawa, no? Duterte admin. Pati yung airport ninyo, international airport, na ilang dekada na hindi nagawa. Tanging si Duterte lang ang nagpapagawa at nagpatuloy dyan sa mga proyektong yan. Kaya pag sinabi mong may nagawa ba si Leni Robredo sa Bicol na tumatatak sa mga Bicolano, wala eh. Pero pag sinabi mo may nagawa bang mga Duterte diyan sa Bicol na tumatatak sa mga Bicolano, Bicolana, meron. Kaya nga, parang ang labo itong pagsasamba ng mga pinklawan kay Leni Robredo at ni Vice Ganda. Ano mang mangyari, pupuntahan ko kayo. Masaya akong naririto. Lahat ng panawagan nyo sa amin, titinggin namin. Sana dinggin mo din ang panawagan. Tingnan mo, kinilig ni Leni Robredo dyan. Tingnan mo, lahat ng panawagan ninyo, dinggin daw nila. Pero sana daw ang panawagan nila ay dinggin din niya. Puta, kinilig si Leni Robredo. Puta, drama nga. Alam naman natin yung mga ganyang style. Tapos na yan. Buminta na yan. Noong 2021, sinabi, ayaw tumakbo. Pagdating ng 2022, tumakbo. Ayaw niya sa pagkatatakbo sa pagkapangulo. Matatalo talaga si Leni kasi hindi naman siya pang nasyonal, si Leni Robredo. Pang local lang talaga yan. Sa Naga siguro, landslide. Pero sa national position, nakachamba lang yan nung 2022 o 2016. Vice-presidente kasi namatay yung kanyang asawa, si GC Robredo, nahatak siya. Hindi naman siya kilala hindi si Leni GC Robredo. Ang kilala naman si GC Robredo, hindi naman si Leni, di ba? Ang kalaban din niya, walang kwenta rin si Bangag. Italo, wala rin namang nagawa. Nanalo lang si Bongbong noong 2022 because of Duterte popularity. Yan ang maliwanag. Pero kung tatakbo muli si Leni Robredo sa pagka-pangulo sa 2028, dito na natin malalaman. Alam mo, mahirap matalo ng 2 beses. Baka masira ang karera mo, baka wala nang ganang magiging public servant, no? Sa kanila, option yan nila. Pero ito nakikita na content natin, ito ay drama lang. Tuloy,
O, Lenny daw, oh. Sigawan ng mga pinklawans. Naga is the heart. You are our heart. You are our hope. We need you to continue hoping for a wonderful future, not just for our families, but for the entire Philippines. Tama! Mali kang buang ka. Pag sinasabi mo future, parang pinapalabas ni Vice Ganda, siya yung pag-asa ng maraming Pilipino na magkaroon ng pagbabago sa nangyayari ngayon under Marcos admin. Sige nga, ano ba ang kapasidad at legasiya ni Leni Robredo na pwede mong ipagmalaki at i-showcase mo sa maraming Pilipino na sige nga, iboto natin si Leni Robredo kasi magaling siya, nandyan ang pag-asa. Ano ba ang ginawa niya sa Naga? Sige nga, paki-comment nga sa mga dilawan, pinklawan dyan, mga kakampi ni Pitrang Caballo. Di ba ho wala? Alam nyo ba yung Bicol Region? Bicol Region na ho Bicol Region. Ang Bicol Region ang pinakamaliit na contribution sa ekonomiya natin. Ilang percent ba ang contribution ng Bicol Region? 0.5. Anak ng kamuti, wala pang 1%. So pag tiningnan mo ang Bicol Region, walang kwenta sa Pilipinas kung gano'n. Kasi hindi sila nagko-contribute sa ekonomiya. So anong ginawa ni Leni Robredo dyan sa Bicol at sa Naga? Bakit wala po silang contribution sa ekonomiya ng ating bansa? So ibig sabihin zero. So hindi mo po pwedeng ipagmalaki na, sige, ikaw ang pag-asa namin. Walang pag-asa eh. Kasi yung Naga, wala namang ano bang nagawa ni Leni Robredo sa Naga. Nagbago ba ang buhay ng mga maralita sa Naga? Ano ba ang naipakita ni Leni Robredo sa almost 3 years na pagiging mayor? Wala as in, di ba? Kahit yung pagiging vice presidente, ano bang legasiyan niya? Wala as in. Kaya malabo yung sinabi mo, Vice Ganda, na ikaw ang pag-asa. Wala tayong nakikitang pag-asa kay Leni Robredo. Ang pag-asa na nakikita natin ay kay Vice President Inday Sara Duterte. Unang-una, yung kulay namin, green. Ang kulay ng pag-asa, green. Kayo, pinklawan eh. Dilawan. Tae kulay ninyo. Pasintabi sa mga chumichibog. Wala, malayo eh. Pag tinignan mo. Na kasi contradict sa nangyayari. Pag-asa. Ano bang nagawa niya? Mima lang, drama lang, mimasabi lang. Para sabihin, ay okay. Tingnan mo yung crowd, hindi ganun karami. Wala as in. Sila lang naglulukuhan. Siguro si Leni Robredo matamis sa mga komunista. Pero ang taong bayan kasi ang tinitingnan, sino ba yung kalaban ni Marcos? Lalo na yung mga na-flood control. Di ba kayo mga pinklawan, hindi ba kayo na-flood control? Si Leni Robredo, wala namang nilabas na statement na galit siya sa Marcos admin. Wala siyang pakialam sa flood control. Tapos sasabihin mo may pag-asa tayo dito kay Leni Robredo. Wala. Kung siguro, nag-file ng impeachment si Leni Robredo against Bongbong Marcos, galit sa mga kongresistang mga kurakot. No? At naglabas ng statement, mahiya naman kayo, Bongbong, mag-resign na kayo, mga kawatan kayo. Walang ganun eh. Hindi si Leni Robredo galit kay Bongbong Marcos. Kaya yung mga Pilipinong biktima ni Bongbong Marcos sa flood control, pangungurakot, hindi boboto dyan. Si Raulo man ka, boboto ka dyan, wala namang nagawa. Hindi mang galit eh. Kakampi nga eh. Di ba sabi ni Loc Espiritu, si Leni Robredo pag kumampi kay Bongbong Marcos, para na rin siyang magnanakaw. O kakampi rin niya si Loc Espiritu. Pero ano po ang nangyayari ngayon? Ibibida nyo na pag-asa, yaward si Kapitang Caballo ka. Sige nga tuloy. Dinggin niyo po kami. Dinggin daw Para niyo ng awa. Pero tingnan na. Ginagawang joke na lang yung pagtakbo. Hindi ganoon. Kung ikaw gusto mo magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi ka na ginaganyan, anak ng kamuti, no? Lumuhod kayo, humalik kayo sa lupa, titingala kayo, no, mag-wish kayo sa tala. Hindi gano'n. Na ako'y tatakbo. Yung mga ganitong eksena, yung mga ganitong drama, siguro noon, pwede mong maibinta yan. Tumakbo ka na, tumakbo.
Naalala ko po yung isang politiko na pinipilit na patakbuhin ng taong bayan. Ayaw naman talaga niyang tumakbo. No? Nung sinigaw talaga siya ng maraming Pilipino, talagang tumakbo siya. Ano lang substitute? Walang iba kung si former President Rodrigo Roa Duterte. Siya po yung una at huling politiko na pinipilit ng taong bayan na tumakbo at nanalo. Si Leni Robredo nagdrama, hindi naman siya nanalo. Ayaw ng taong bayan sa kanya. Si Bongbong Marcos, nasama lang yan sa popularity ng mga Duterte. Para yung drama na yan, Vice, kahit maglupasay ka pa dyan, walang mangyari. Tuloy, oh. Gusto naming maranasan yung lubag ng kalooban. Kasi Oy! nakikita ko yung mga ngiti ninyo. Tingnan nyo, yung init, hindi nyo alintana. Kasi yung puso nyo puno ng saya. Diba masaya kayong lahat? Sa Pilipinas, hindi lahat ng Parang ang hina ng yes. Di ba masaya kayong lahat? Parang ang hina, Vice Ganda. Aluwag ng kalooban. Bakit ba si Leni Robredo, pag nanalo, luluwag ba kalooban mo? That's a personal interest. Try to list down, English animal, no? Ilista mo ang lahat ng mga kapasidad ni Leni Robredo para magpaluwag sa damdamin ng maraming Pilipino. Ano ang mga nagawa niya? Ilista mo ang pagkatao niya. Ganyan ba talaga ang leader na kailangan natin? Sa akin, hindi yan eh. Sa dami po ngayong durugista na bumalik na, sa dami pong kriminal na bumalik, sa dami pong mga kawatan, mga kurakot na bumalik ngayon after Duterte at Marcos admin na ngayon, hindi natin kailangan si Leni Robredo sa pagkakataong ito. Ang kailangan natin, Duterte type of leadership. Yan ang maliwanag dyan. ang lugar, ganyan ang nararamdaman ng mga tao. Kasi mas mabigat, mas malungkot, mas hirap kaysa sa mas masaya. Sana lahat tayo, sana buong Pilipinas ganyan araw-araw. Hindi madali ang buhay, may kahirapan, pero malaking bahagi ng mga puso natin, yung gaan at saya. Yung pusong walang takot at pangamba. Yung pusong punong-puno ng pag-asa dahil alam natin na tayong lahat ay pinamumunuan ng isang mabuting puso din. Walang takot at pangamba. Pag sinasabi mo kasing walang takot at pangamba, no, kampante ka, no, lalabas ka ng bahay mo, wala kang takot, wala kang pangamba. Dahil alam mo, maayos ang namumuno. At dahil alam mo, ligtas. No, ligtas ang Pilipinas. Kaya ni Leni yan? O, walang takot siya. Hindi siya matatakot sa mga kriminal. Puta. Siya nga, umamin siya. Daming durugista sa Naga eh. Bumalik eh. O, di ba? O. Tapos, Pilipinas, anak ng kamote. We love you, Madam Lenny. And makita po tayo ulit sa campaign nyo. Oy! Ayan na, oh. Ayan na. Oh. Tangin ng drama na yan. Oh. Oh. Di ba? Oh? Huwag kang ma-pressure. Next year pa tayo mag-a-announce. For now, i-enjoy mo rin ni Madam Lenny ang Naga. Tama, deserve nyo naman yun. Diba? Hindi niya yan iniisip ngayon kasi bilang mayor, talagang ang utak niya, ang puso niya, ang katawan niya, ay nakadevote sa inyong lahat dahil sinong pinangako at sinumpaan niya ito hanggang matapos yung huli-huling oras ng kanya. Oh, ayan na, maliwanag na po yung drama ni Vice Ganda at ni Leni Robredo. Wala na yan, ma'am. Di na uubra yan kasi nga, ang taong bayan ngayon, ayaw namin ng artista. Ayaw namin ng drama-drama, anak ng kagong sa mahal ng bilihin ngayon, magdadrama ka pa. Bagsak ng ekonomiya, magdadrama ka pa. Ang gusto ng taong bayan ngayon ay mabangis. Kamay na bakal. Hindi po kailangan natin ng lutang na presidente. Ayaw namin ng lahing artista. Na-impluwensyahan ng mga artista. Gusto namin ng Duterte type of leadership. Dahil yan po ang kailangan po ng taong bayan. Hindi namin kailangan ng mga ganyan. Tingnan mo, meron pang anong tawag yan? Meron pang, may isa pang drama-drama pa, oh. Anak ng kamuti, oh.
Ma'am, puntahan na daw po kayo ng anak naming si Miguel sa Naga para pakiusapan kayo uli. Los mo, Shawi. Wala na yan, di na yan bibinta. Tangin naman, ngayon pa lang, sasabihin ka, ikaw lang pala. Babae, pakipot ka. Alam naman namin noon pa. Ganon din yung ginagawa mo. Sabi mo, ayaw mong tumakbo. Tapos biglang mag-announce sa tatakbo. Sabi ni Vice Ganda, next year. Okay. Welcome sa 2028 presidential election. Hindi po kami dyan, hindi po kami natatakot dyan. Bagkos mas excitement po ito para malinaw kung sino ba talaga ang kailangan ng bayan. Nag-post din yung asawa ni Shawi. Ito ang dagat. Wow, dagat. Putang inumin mo. Ayan sabi ni Kiko Pangilinan, salamat daw sa panawagan, Vice. Ang tanong, kakagat ba ito sa maraming Pilipino? Kasi ang Pinklawan, hindi nila kaya yung boto na magkapanalo ng pagka-presidente. Itong si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino, nahatak lang talaga to ng Iglesia ni Cristo. Nahatak lang Kaya yung sasabihin mo mananalo sa pagkapangulo, malabo Ang Pinklawan kasi ngayon, siguro nasa 12, mga 10 to 12 million lang sila. Ganyan lang yung numero nila. Pero, ang presidente kasi ngayon, ang pinag-uusapan na ngayon, 30 million So, kung 10 to 12 million, or sabihin na lang natin, 15 million sila, hindi enough para mapanalo nila si Leni Robredo. Kasi ang boto ni Inday Sara, 32 million So, magiging 40 million yan. At maraming magre-rehistro sa 2028 kasi nga alam mo naman, ginagago ang mga Duterte at ang taong bayan ng mga Marcos. Yung revenge votes ba, talagang makukuha yan ng mga Duterte. Ito, pag-usapan muna natin itong si Karen Davila. Dilawan, Pinklawan din naman ito, pero nagulat ako, ginisa si Luistro Ito ay patungkol sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nagustuhan ko itong banat ni Karen Davila kung paano ginisa si Luistro. Hindi naman natin kakampi ito si Karen Davila, pero nakitaan po natin ito na may sense yung mga sinasabi niya. At nautal dito si Jenky Luistro na may utang kay Vice President Inday Sara. Hinggan natin, banatan nila dyan. Remember, Karen, na-declare siyang sufficient in form, na-declare siyang sufficient in substance, na-declare din siyang sufficient in ground. Under the rules... So why not send it to a vote already? It's already been declared sufficient. Because it is in Why not rules. send it to a vote? That's the Because question. it's in Because the some rules. because And the then rules you have... provide for a hearing proper. Okay, What are we but supposed ma'am, to do? But ma'am, isn't this also an opportunity for grandstanding? That's why ang tanong ko, what is the role of the members? He can choose members not are to... the members Yeah, are but you know what? A investigators. person can choose not to respond. It is within the right of any person to choose not to respond because that is not a trial. Kaya yan yung tanong ko Aren't you already crossing the line at this point by... You're actually, ang pinapasabi na nyo are probable evidence, ha? Nandun na kayo Let's say you cite a person in contempt, i-detain nyo, ipapakulong nyo. Hindi ba trabaho na yan sa actual impeachment trial? Parang you are really acting like a court. Etong tanong. So, Attorney po, Putang ina, magsabunutan na lang kayo, pareho naman kayo dilawan May sense nga yung sinasabi ni Karen Davila. Bakit ba kayo nag-hearing kung meron ng sufficiency in form, sufficiency in substance, sufficient in ground, bakit hindi nyo iakyat sa plenaryo at magbutuhan kayo? May sense si Karen Davila dito. Di ba ito ay grandstanding lang? Grandstanding talaga, magpasikat lang. Tingnan mo tong animal na Jinky, ang pangit talaga ni Jinky Tuloy one goes there. I'll give you a scenario. He refuses to answer questions. He'll say, I don't believe that this is the forum. Right? Let's say hypothetically, you have to remember, they have a defense strategy. I mean, I don't know what it is, but what if Michael Poa will be used as a witness in the trial proper? Because you yourself said he was in a position then, right? During that time, he knows where the funds were spent. So he may not be one of the lawyers in that
hearing in the trial proper, but they could use him as a witness. We don't know that. But by bringing him there, o sasabihin ng kasamahan mo, we will cite you in contempt for not responding. So that's when this gets blurry. He can choose not to respond. He can choose not to cooperate because it could be a part of the strategy. This is why ang tanong ko, what is the role of the members? You know, he can choose Members not are to... the members Yeah, are but you know what? A investigators. person can choose not to respond. It is within the right of any person to choose not to respond because that is not a trial. Kaya yan yung tanong ko eh. Aren't you already crossing the line at this point by, you're actually, ang pinapasabi na nyo are probable evidence, ha? Nandun na kayo eh. So, yan ang tanong ko. Okay, what if Attorney Powa refuses to respond? Can you cite him in contempt? That's a basic question. Can you... He has to cite the ground for refusing to Okay, respond. so a no? possible response, Mr. Chair, I cannot respond because this will be part of the evidence in the upcoming trial. By responding, we will be handing out our strategy. As a team, we have decided not to respond in this hearing. O paano kayo ngayon? Because they are not recognizing the constitutionality of Not the necessarily. proceeding. Is that the They reason? can say, we recognize this, but I am limited. I cannot give out details. O Well, paano yun? it will depend on the members of the Justice Committee. May rules tayo. Inciting But how far can you go? resource Yan ang persons tanong. in contempt, no? It Okay. will depend on how the justice members will be reacting to the failure or refusal of the resource person or the witness to respond. Because let's say you cite a person in contempt, i-detain nyo, ipapakulong nyo. Hindi pa trabaho na yan sa actual impeachment trial? Parang you are really acting like a court. That's my Tama. question. If you go this way, I have another question. You bring in the SALN of the Vice President. Putang hindi nakakasagot si Loestro, no? Tama naman kasi, ang ginawa-gawa kasi nila para silang impeachment court. Diyan pa lang eh. Wala na, hindi na ito makakaakyat sa impeachment court para sa akin. Siguro hihintayin niya na magbutuhan sila, tapos si Inday Sara, i-impeach nila dyan sa Kongreso. Pero sa impeachment court, malabo nang makarating, paparahin na yun ng Supreme Court kasi nga, yung tungkulin ng impeachment court, ginampanan na po ng committee ni Loestro. Galing ni Karen Davila dito Right? That Representative Redon says increased by 100-fold. I'm reading it right now, okay? Which is fair, okay, that her SALN increased from 2007 to 2005, I believe. Yun ang contention. Okay. The SALN in itself is not a crime, right? But she has to defend how her SALN increased. O, eto tanong ko, ma'am. By defending it in the House, is not that already a trial? Correct. He is part of the investigators, and it is incumbent upon him to know the truth behind these allegations. It could be belying the allegation in the complaint. It could be proving the allegation in the complaint. So itong mga searching questions, no, which will be raised on the basis of this SALN by Congressman Ridon, will have no certainty yet as to its result, di ba? So what is being done here really, or what will be done by the investigators or the justice members, are to raise questions, to investigate whether there is basis really enough to constitute probable cause in the allegations in the complaint. Remember, Karen, na-declare siyang sufficient in form, na-declare siyang sufficient in substance, na-declare din siyang sufficient in ground. Under the rules... So why not send it to a vote already? It's already been declared sufficient. Because it is in the Why not rules. send it to a vote? That's the Because question. it's in the rules. Because And the then you rules have... provide for a hearing proper. Okay, What are we but supposed ma'am, to do? but ma'am, isn't this also an opportunity for grandstanding to actually elongate the hearing? You know, No. instead of the Vice President having her day in court in the Senate. And frankly speaking, I'm being objective here. These are legitimate academic questions that are now being taken up by law students if the House Justice Committee is going overboard. Yun yung tanong in classes today. Pati ako, hindi ako nakaimik. Loestro! Ginago ng kapwa dilawan pengklawan. Ayan na, mismo kakampi ninyo, napupuna kayo kasi nga hindi tama yung pinanggagawa ho ninyo. May sense yung mga sinasabi ni Karen Davila. Na talagang putang bakit hindi nyo pagbutuhan yung trabaho ng Supreme Court ginagawa ho, Supreme Court, impeachment court ay ginagawa na ninyo.
O kasi nga gusto nilang masira lang si Inday Sara. Eh ang tanong, umobra ba? Hindi nga umobra. Eh lalo pong minahal ng taong bayan si Vice President Inday Sara. At gusto ng maraming Pilipino ay Duterte pa rin sa 2028. Kaya ito, Vice Ganda, Leni Robredo, wala na, manguyot na lang kayo. Ang Pilipinas ay Duterte pa rin, ha? Tingnan nyo, itong si Dayunyor. Anak ng kamuti, pumunta ng Jinsan, namigay ng bigas. Ayuda daw. Kasama si Manny Pacquiao. Sa tingin nyo ba, yung mga taga-Jinsan, pagkatapos binigyan ng bigas, ay Bongbong Marcos sila? Susuporta? Hindi! Tingnan mo ito. Si BBM, pumasok ng mall dyan sa Jinsan, pero talagang sinuka ho siya ng todo ng mga taga-Jinsan dito. As in. Wala, para mang hindi presidente pumasok eh. Alam mo, mas siguro, pagkakaguluhan pa ang mga DDS political vlogger dyan sa Jinsan, pag pumasok ho ng mall, oh, ito mall talaga ha. No? Baka siguro pumasok si Bongbong Marcos sa mall para i-test niya kung talagang gusto ba siya ng taga-Jinsan dahil namigay po siya ng bigas eh. Kasama si Manny Pacquiao. Akala siguro nila tig 5 kilo lang ang pagkatao ng mga taga-Jinsan dyan. Hindi eh. O ito, nakunan po ng isang netizen dyan sa Jinsan ang pagpasok ni Bongbong Marcos sa isang mall. KCC Mall yata ho ito. At siya mismo parang nag-vlog siya dito. Ayan, si Bongbong Marcos, kumaway na naman sa hangin. Kumaway na naman sa pader. Mukhang kargado to. Kapulburo yata, oh. Panoorin natin, pakinggan. Magandang hapon po mga kababayan dito sa Jensen. Kasalukuyan nandito ang ating mahal na Pangulo. No, habang kumakaway-kaway siya, ang saklap lang kasi walang kumakaway sa kanya. Parang napaka-natural lang na araw na ito para sa atin. Ikukumpara natin yung mga dati nating Pangulo. Siguro dinudumog niya ng mga fans at saka ng mga kababayan natin. Ngayon ko lang nakikita ito sa personal tong mahal natin na Pangulo. Laging nakakaway pero wala talagang nakakaway sa kanya. Kawawa naman talaga. Yun lang mga kababayan, yun lang po ang report natin ngayon. Natawa ko dito sa sinasabi ng nag-video na ang Pangulo daw natin ay parang ordinaryo lang. Lagi po siyang nakakaway pero walang kumakaway. Nasaan na yung vlogger ng Pinklawan na mababa yung tanga? Ayan. Ano ba yun? Lovely Granada. Sabi niyo, wala nang mga DDS dyan. Bakit si Bongbong Marcos? Lugar niya to, Jinsan eh. Bakit si Bongbong Marcos, Lovely Granada? Hindi man lang pinapansin dyan. Ang inumin talaga naman tong babala. Oh. Wala, ito po yung patunay na ang mga Pilipino, pagdating sa presidente, wala po talagang amor. Kasi hindi po siya naramdaman ng maraming Pilipino. Pumunta ka pa ng Jinsan, buti hindi ka nabato ng tuna dyan. Akala niya siguro, ubra yung pautot nila ni Manny Pacquiao. Alam mo, pautot ni Manny Pacquiao, ayan, anak ng kagwang ka, Manny! Namigay ng 5 kilong bigas na may tatak, Bagoong Pilipinas, kasama si Manny Pacquiao. Tabla rin to si Manny Pacquiao. Okay sana sa boxing, pero sa politiko, ipal. Alam mo, Manny Pacquiao, kung gusto mong makabalik sa Senado, naging senador ka because of Duterte. Tandaan mo yan. Kung gusto mong makabalik, luminya ka sa mga Duterte. Kung may pangarap kang hinayupa ka na maging senador muli. Pero ito, nagpasipsip ka kay Bangag, tanga na, the boat is sinking, diyan ka pa kumapit. Alam nyo po, kayong mga Pacquiao, mga walang kwenta kayo, no? Pagdating sa politiko, trapong-trapo kayo.
Dapat ay pumili kayo ng samahan ninyo. Naging senador ka because of Duterte. Yan ang maliwanag dyan. Kitang-kita kita doon sa ano. Isinigaw ka ni Tatay Digong, kaibigan ko yan, iboto nyo si Pacquiao. Pinampanya ka ni Tatay Digong, di mo alam yung Pacquiao. Pero ngayon, dumikit ka dyan sa sinasabi mong ipapakulong ko itong si Bongbong Marcos pag ako'y nanalong presidente. Tangina ngayon, dikit ng dikit. Ngayon, ang mga trapo, nagsama ang mga ngiwi. Ayan na, tangina, kaway sa hangin. Wala na, panalo pa rin si Vice President Inday Sara Duterte. Heto, meron din akong ipapalabas na video. Mabuti pa ho itong Pacquiao, mas okay pa itong isang mayor sa Zamboanga. Saka may prinsipyo siya, iniisip niya ng mga tao, ito pakinggan natin. Na ang sabi niya, sabi ng mayor ng Zamboanga, unahin po muna natin yung crisis kaysa impeachment. O pakinggan natin. Well, basically, we declare a state of calamity in Zamboanga City simply because, number one, of the high fuel costs in the country. The high skyrocketing fuel costs. Number one, mostly of our fisher folks are badly affected. We haven't received any assistance from any national agencies helping our fisher folks in Zamboanga City. Number two, Zamboanga City is the sardines capital of the country, and most of the fish is coming from Zamboanga City, supplying not only Zamboanga City, but supplying the entire Mindanao and Visayas as well. The sardines is also going as far as Luzon and overseas. Now, it seems that we never get any support from the national government. As city mayor, we have to do proper contingency planning. That's why I call on the city council together with the disaster management officer, Mr. Dr. Elmer Apolinario. He discussed with the problem because the fuel, from the first day of the fuel hike, it was subsequently continuously increasing day by day. So mahirap po. Even tricycle drivers, we got assistance from the DSWD, about 5,000 pesos each they receive. Thank you for that, but about 4,500 lang nakatanggap. And out of the 5,500 tricycle drivers, yun na nga, maraming issue kasi, yung iba, colorum. So, they're not part of it. But as you know, Mr. Chair, they're also needing help from the national government. So what we did from the local government, we extend our assistance. Nagbigay na po kami before pa lang pumutok yung Iran. Nagbigay na kami ng assistance sa mga tricycle by one sack of rice. So most likely 5,000 tricycle drivers ang nabigyan namin. But for the jeepney drivers, we're able only to give about 2,000 of them na cash assistance of 2,000 pesos kasi kulang din yung budget ng local government. And most of the budget is going to the senior citizens. We got about 90,000 senior citizens right now in Zamboanga City. And to tell you honestly, keep it in local government. That's why we're trying our best to do and resource in things. Kaya sabi ko, nung tinawagan ako ng Senado, sabi ko baka nagalit ang senador sa akin, mga senador na, honorable senador sa akin, because I came out with an interview in the media. I just want to clarify this. Sabi ko nga, unahin muna natin yung crisis rather than the impeachment. I just want to clarify, Mr. Senator. Sabi ko, it was a very long conversation that time because people are pushing the mayor. Kami ang dinadakdak sa sa locality. So, when they ask me questions, sinabi ko, dapat Senate should come up with a good idea since fuel is the regulated thing that we cannot regulate it. Pero sabi ko nga, since I'm a operator na fuel tanker before, been with this industry for 18 Ayan po, yung gusto ko lang po yung sinasabi niya na unahin natin yung crisis kaysa impeachment. Alam mo kasi ito, I think ito ba yung kongresista noon na lumuluhod? Noon na luhod siya na, hindi binigyan ng ayuda, akap, no? Tapos pumila ng Silaso ba to? Ito ba ho ito? Itong mayor na to sa Zamboanga. Correct me if I am wrong. Ito yata siya na pinangakuha ni Tambaloslos ng Tupad AX, no?
ayuda, serbisyo karaban, 5,000 bawat tao. Pumila po yung napakaraming tao. So ngayon, baka nakitaan na ito ay supporters ng mga Duterte, Inday Sara, kinansila on the spot yung pamimigay ng ayuda na 5,000 sa Zamboanga. Nagmanikluhod pa nga ho siya sa DSWD. Bigyan nyo kami ng tulong. Ituloy nyo yan, wag nyo i-cancela. Kasi nga, naawa na siya sa mga taga Zamboanga na nakapila, napakahaba, madaling araw, pumila na para sa ayuda, pero kinansela nga po ng gobyernong Marcos. Pero ito na naman ngayon, hindi po tinulungan ng gobyernong Marcos. At sabi, magdeklara ng state of emergency dyan sa Zamboanga. Nakapagbitaw na naman siya ng salita na unahin muna natin yung crisis kaysa impeachment. Tama naman ho talaga. Alam mo yung impeachment na yan, ang laki ng budget dyan sa Senado, 27 million, I think, para lamang sa impeachment. Kung yung milyones na yan, ibigay nyo na lang sa mga mayor, sa mga lokal, or kayo na lang mag-distribute sa mga drivers ng maayos. Tsaka huwag kayong magpasalamat dyan sa inayupak na ayuda na yan. Hindi po yan ayuda galing sa bulsa ni Bongbong Marcos. Yan po ay galing sa inyo. Galing sa mga taxpayer. Kaya huwag kayong magpasalamat, anak ng kamuti. Ito po yung resulta ng Pilipinas ngayon. Kapag ikaw ay hindi kumampi sa mga Marcoses, gigipitin ka, aalisan ka ng mundo. Pero kapag ikaw ay kakampi sa kanila, siksik-liglig ka. Bibigyan ka ng biyaya, pero hindi po ganun dapat. Kasi yung pera na yan sa gobyerno, ay hindi po pera yan ng mga Marcoses, kundi pera po yan ng taong bayan. Kaya nga ho, ang mga Pilipino, mas gusto pa rin ng mga Duterte dahil wala pong kulay-kulay. Tingnan mo, Vice Ganda, dyan sa Naga, Lini Robredo. Kung tiningnan pa kayo ni Tatay Digong nakalaban, di ho sana wala kayong mga coastal road dyan. Wala po kayong international airport na matagal na po ninyong pinapangarap. Kaya yung mga Bicolana, maniwala kayo sa akin, pag tumakbo si Lini Robredo, siguro walang 50% dyan sa Bicol boboto kay Lini. Karamihan dyan Duterte dahil merong Duterte legacy dyan sa Bicol region. Period. Petrang Kabayo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan.
tahanan. Di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Dista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Dista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.